Sometimes tayo mga Kristiyano, we tend to identify ourselves, or we need rather to identify ourselves to the world, sa mundo. Minsan, parang nagtataka tayo, bakit yung mga unbeliever mas madaling umasenso? Bakit yung mga unbeliever tila mas wais compared sa atin? Unang-una kasi may sagot po ang Biblia diyan. Sabi niya, ang mga taga-sanlibutan ito ay mas matalino kaysa sa mga anak ng liwanag. Yun lang po ang sagot. Any further explanation than that, ang tanging maibibigay ko na lang kasi they belong to the world. At sabi pa ng ilang portions of the scripture, and the world listens to them because they belong to the world. Diba? Ngayon, tayo mga mananampalataya po, sinet apart na po kasi tayo for eternal life. May kaibahan na ang puso natin compared sa mga unbelievers. Okay, tignan po ninyo yung kanilang mga interest. May mga kamag-anak po akong mga unbelievers, ibang-ibang interest kesa sa aming mga believers. Hindi po yung pagmamalaki. Ito po ay pagkukumpara lang naman so that at least magkaroon tayo ng comparison. Para tulong ko dun sa mga, kasi may mga believers na nadadown kasi parang nakikipag-compete kayo sa mga unbelievers. How dare you? Believers ka ni Jesus. Makikipag-compete ka sa mga unbelievers. That's an insult to the Lord Jesus Christ. Huwag kang makipag-compete sa mga unbelievers. Milya-milyang higit mo roon. No. Di ba, no? Huwag ganon. Iba ka. Iba tayo. No? John chapter 15. May mga Biblia po kayo. John chapter 15, 18 hanggang 19. 1, 15, 18 hanggang 19. But meron ako dito English. So, sa English natin siya babasahin. No? So, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Ang nagsasalita rito si Lord Jesus. O sabi niya, kung galit sa inyong mundo, tandaan ninyo to, nagalit na ito sa akin bago pa man magalit sa inyo. Sinasabihan tayo ni Jesus na kung nagagalit man ang mundo sa atin, nagalit na sa Kanya. Pinapatay nga siya eh. Di ba? Ipinapako siya sa krus eh. Galit ang mundo sa mga nagtataglay ng mga katuhanang pang-espiritual. Minsan ayaw nila ng mga spiritual things. Gusto nila worldly things. Tignan mo ginawa nila kay Jesus Christ. Yes, sa bibig ng Panginoon to galing. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Sa ibang salin kasi, you know that it hated me first, sabi niya. If you were of the world, ito maganda yung kasunod ni Jesus dito. If you were of the world would love its own. Sa ibang salin ito nakalagay, if you are of the world would listen to you. Pag sa mundo ka, makikinig ang mundo sa'yo. Kasi ilang beses ko na po ito napatunayan. Minsan, nagdala ako ng Bible study sa isang place. No naming names. Wala lang. Pinagtitinginan lang kami. Sabi nung kasama ko, alis na tayo. Hindi. Ako, no way. Nandito na tayo. Bakit ka aalis? So, tinapos lang namin. Umalis na rin kami. Kung walang interest, ituloy mo lang. Kasi sabi ng Biblia, walang masasayang sa mga ginawa natin para sa Panginoon. Diba? Lahat may reward yan. Sabi nga niya, stand firm, therefore, don't lose hope. Ayun, let nothing move you. 1 Corinthians 15:58, let nothing move you. Kung may ginagawa ka, let nothing move you. Gawin mo lang ang ginagawa mo sapagkat ang mga ginawa mo sa Panginoon na hindi mawawala ng kabuluhan. Sabi ng 1 Corinthians 15:58. So, I hope sa munting vlog na ito, nakita po natin bakit ang mundo pwede mong sabing ayaw sa atin talaga. Pero alam mo, nasa mundo ang magiging audience natin. I hope, ipag-pray mo muna bago ka pumunta sa isang place when preaching the gospel, sharing Jesus, sapagkat kung ikinumit mo naman sa Panginoon, magiging easy ang lahat. Sapagkat lahat ng yan, si Lord nang gagawa. Amen? So, again, kilala na ni Lord yung mga magiging Kanya, at gagamitin tayo para ito ay ma-activate na sa mga buhay nila. Okay? So, yun lang pong gusto ko pong sabihin po sa atin. Okay? Ano pa? Sabi niya ganon, yet because you are of the world,
Di ba? Hindi tayo sa mundo. Yet, because you are not of the world. Sabi niya rito, not of the world pala, but I choose you. Okay. Out of the world. Yet, because you are not of the world, but I choose you out of the world. Therefore, the world hates you. Nasa mundo po tayo, pero hindi itong mundong ito ang ating tahanan. Okay, so ang dami talaga. Kitang-kita. Sa mundong ito talagang mas gusto nila talaga yung mga, tingnan nyo, mas nag-e-excel talaga yung mga unbelievers kung makikita po ninyong mabuti. May mga pangangaral kasi, anak tayo ng Diyos. Of course, mga anak tayo ng Diyos, we can excel, pero iba talaga yung ng mundo kasi ang hatak ng mga yan, ang hahatakin din nila audience mga taga-mundo. Pero powerful po ang gospel. Huwag nating i-underestimate ang mga sarili natin. We bring to them the gospel na nagliligtas ng kaluluwa. No? So patuloy lang po tayong mag-share ng good news. Sana wag po tayong panghinaan ng loob. Dahil dyan po tayo tinawag at ito po ang ating katawagan sa ating pong mga buhay at sa ating pong mga ministry. Okay, tama na po yung mga pagkukumpara sa mga sarili-sarili. Unang-una, we cannot compare ourselves to the world. Kapag tayo po set apart po tayo, higit tayong mas kaysa sa kanila. Kaya sabi ko po, tayong mga Kristiyano, patuloy tayong mag-share ng good news. Huwag tayong mahihiya. Huwag tayong ma-intimidate. Kahit pa nakapag-aral yung mga yan, kahit may mga profession ng mga yan, magaling sa English yung mga yan. Kasi I don't care. As far as I know, as long as I know na alam ko, ang dala ko ay mabuting balita ni Kristo Jesus, hindi ako mahihiya kahit kanino. Sapagkat itong balitang ito ay nagbabago ng buhay. Mabuting balitang ito ay nagbabago ng buhay ng isang tao. Marami na po nabago ang buhay dahil sa good news ni Lord Jesus Christ, ang gospel. Gospel of grace. So, yan ang pong gusto ko pong sabihin ngayon. So, sa sobrang init po ng panahon, ipag-pray natin na mailayo tayo sa mga hindi magandang katangian na, should I say, dulot nitong mainit na panahon tulad ng mga stroke, mga ganyan. Alam ko, aalagaan tayo ng Panginoong Jesus. Hindi na tayo pababayaan. Tayo ang priority niya. Ang church ang priority niya. Ang bride niya, ang church, iingatan niya tayo. Okay? Thank you, and Jesus truly loves us all.